Magandang araw mga ka-Feed Pro! Ang pag-aalaga ng broiler ay hindi lamang basta pagpapakain at pagpapalaki ng manok. Ito ay isang negosyo na nangangailangan ng tamang kaalaman, wastong pamamaraan at mahusay na pamamahala. Sa gabay na ito, alamin natin ang mga sikreto at takbang upang maging matagumpay na broiler farmer. Seven years ago, umattend ako ng seminar sa Feed Pro sa Quezon City. Tapos from there, nalaman ko lahat. Nag-inquire ako kung merong distributor dito sa Northern Samar. And I found out na wala naman pala. At naging interesado ako, it's because of the product. And since wala pang distributor, sabi ko, malaki ang chance na mag-grow dito ang Feed Pro. Ang feed lane kasi marami ng customer. Nagsimula talaga siya from Feed Pro muna, yung hogs. Tapos na-introduce namin ang Pro-Avian since nagkaroon ng maraming demand sa broiler. At ang ibang mga customer namin, hinahanap na rin ang brand na Pro-Avian. Last year actually, biglang nag-boom. Kasi 'di ba nagkaroon ng ASF. So ang nangyari, nag-transform from farming ng hogs ang mga farmers. So naisip siguro nila, mag-shift muna tayo sa broiler. So ayan na, pasok na si Pro-Avian. Since ang Pro-Avian ay isang fish na walang antibiotic, maganda siyang pampakain sa ating mga broilers. At isa pa, since less ang amoy niya, less ang ating kapitbahay, yung mga nagreklamong kapitbahay natin. So, maganda siya at maganda siyang klaseng feeds, walang amoy na mabaho, or sabihin natin less amoy. Tapos hindi ganun ang langaw, so less ang ating less ang complaint ng ating kapitbahay. Para sa akin, ang Pro-Avian ay magandang klaseng feeds. Natural siya, so ang ating mga alaga ay mabilis na lumaki. Lumalaki siya at the same time, magandang klase kasi wala siyang antibiotic. Actually, nakakausap ko yung mga customer namin. Kasi ako pinupuntahan ko talaga yung mga customer. Tinatanong ko, "Sir, kumusta ang paggamit nyo ng Pro-Avian?" Ang unang sabi sa akin, "Ma'am, mas gusto ko kasi hindi siya mabaho. Ang farm namin, hindi mabaho, less ang langaw. Okay naman ang paglaki." Importante kasi dito yung amoy talaga. Kasi lagi kang irereklamo ng kapitbahay mo. Pagdating, no? Siguro mga 1 hour bago mo yun pa inumin. Huwag mong biglain. Tapos yung lagayan ng tubig, kailangan hindi sila basa. So lagyan mo ng bato yung yung waterer nila para hindi masubsob yung ulo. Yun. Yung tuka lang yung sa tubig. Yung ventilation, importante. Lalo na pag maulan, kailangan yung trapal. Kailangan nakahanda yan. Ibababa mo pag malakas yung ulan. Yun lang naman ang inaano namin, nakapalibot yung trapal just in case na maulan. Tapos pag maaraw naman, tinataas namin yan para hindi naman ganun kainit sa loob. Ang Pro-Avian ay kilala sa mataas na kalidad dahil ito ay walang halong antibiotics at ibang growth hormones. Natural at ligtas. Mas mabigat at mas mabilis lumaki ang mga manok, kaya mas maaga mong naaabot ang target na timbang. Sa paggamit ng Pro-Avian, nakakatipid ka sa araw ng pagpapakain at mas maaga kang kumikita
dahil sa bilis ng paglaki at pagbigat ng manok. 100 sa sa starter, di ba? Tapos pagdating ng mga 12 days, magmi-mix na kami nun ng pagkain. 70-30. Tapos kinabukasan, 50-50. Hanggang sa yun na yung 200 na yung namin sa grower na. Nung una, maganda yung yung ginamit namin na feeds na sikat pa nga yun eh. Kasi ang ganda ng balahibo. Yung pag-dispose namin, nalugi kami. Kasi ang ganda lang ng balahibo. Tapos buo yung katawan, walang bigat. Yun. Siguro na akin ni Kuya Atan. In-introduce sa akin na itong gamitin mo. Yun. Ayun ang ginamit namin. Ayun, simula nung mag-change kami, hanggang ngayon, yun ang ginagamit namin yung Pro Oil yan. Yung una talaga, matapang. Mas akit na akit yung mga langaw sa una kong ginamit na feeds. Tapos nung nag-switch ako sa Pro Avian, hindi naman ganun siya kalangaw na. Tapos lalo na ginamitan ko na ng rice hull, halos wala na siyang amoy. Maganda sa market. May bigat. Mabigat siya. Kahit pagdating ng 30 days, hindi na kami naabot ng 45 days kahit ang alaga namin 45 days. Pagdating ng 1.8, dinidispose na namin. Kahit hindi pa yun umabot ng 30 days, dinidispose na namin. Sa brooding, kasi yun ang pinakamahalaga yung brooding. Kung talaga kailangan close, kung pwede, maglagay ka na lang exhaust. Kung halimbawa, yun ang tindis yun eh. Tindis kami doon sa brooding na pinapailawan namin. After nun, tindis, nililipat na namin sa Pero hindi namin binibigla. Kailangan close pa din yung yung lalagyan mo ng. Tapos dahan-dahan. May mga sapin pa yun eh. Sinasapinan pa namin yung kulungan. Tapos dahan-dahan namin yan inaalisan ng sapin. Basta hindi lang mabigla sa lamig. Na-observe ko kasi pag malalaki na, kailangan nila ng mas presko yung hangin kailangan. Basta malalaki na kailangan. Pag mga 1.8 na kaganoon na, kailangan na nila. Kaya hindi ko yung sa okay naman din yung sa ground. Pero mas prepare ko yung sa taas kasi pagdating sa paglinis, madali ko malinis. Oo. Tapos hindi ganoon ka parang nadudumihan ako, mas madumi yung sa baba. Tapos naawa ko sa manok. Naawa ko yung pag-apak nila sa kasi kinakain pati yung paa, di ba? Kailangan malinis. Yun hindi maiwasan yung magkaroon ng lalo na ngayon, halak yung ulan tsaka araw, nagsasabay. Simple lang naman yung ang ginawa ko noon, nagpahiwa-hiwa ko ng bawang lang. Tapos hinalo ko yun sa pagkain. Parang yun lang muna ang gawin mong huwag mo muna biglain sa pagkain. Yun lang muna muna pagkain. Bawang, haluan yun sa pagkain. Gusto naman po, yun, nababawasan paunti-unti hanggang sa maging normal na. Yun, maganda talagang gamitin ang Pro Avian. Malasa yung manok. Maliban sa malasa, mabigat. Kaya okay sa market. Ito, kinumpirma ko sa nagkatay ako ng native, nagtinula. Halos hindi nagkaiba. Kasi nandito, marami naman akong native. Sinubukan ko tong kasi kami muna tumitikim eh. Bago namin dispose kung malansa o yung pangit eh. Kaya ganun. Okay naman siya. Okay. Halos hindi iba sa native eh, na chicken. Maraming salamat sa panonood mga ka-Feed Pro. May tanong ka pa ba? Mag-comment lang sa ibaba. I-like at i-share din ang video na ito para mas maraming growers pa ang matulungan. At syempre, huwag din kalimutang i-like at i-follow ang aming Facebook page, Feed Pro Natural Feed, para updated ka palagi. Hanggang sa susunod, dito lang sa Feed Pro TV.